Miss Catherine Bernardo's project, no? Ang tanong ng marami, bakit nga ba tila hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ipinalalabas? Meron pong mga lumabas na balita na parang ito raw po ay na-screen na ng management, pero meron pong hindi kagandahan balita patungkol sa naging resulta nito. Yun ang ating pag-uusapan mamaya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed. At ngayong araw, let's talk about this one kasi meron po kasing lumabas na isang parang isa po siyang tinatawag na blind item at ito po ay inilabas ng Abante Tonight. Sabi po dito sa Abante Tonight, management na dismaya serye ng sikat na aktres Chaka. So ito po yung nilalaman ng blind items. Naantala ang pagpapalabas ng isang teleserye na pagsasama ng kilalang aktres at aktor na hindi raw maganda. Ibig sabihin, nag-i-present na daw sa management ang ilang episode at nagkaroon na ng preview ay nadismaya ang mga ito. Kaya ang nangyari ay nireshoot daw ang mga Chakang eksena kaysa hodang magastusan pa daw ang production. Mahusay naman daw ang direktor sa previous project nito, pero ano raw ang nangyari sa seryeng ito na pinagbibidahan ng sikat na aktor at aktres. So dahil po lumabas ito pong blind item na ito, maraming mga netizen ang nagpapalagay na ito po ay tumutukoy kay Miss Catherine Bernardo at sa kanyang partner sa kanyang bagong project na si Mr. James Reid. Matatandaan na ilang buwan na po na bago pumasok ang taong 2026 ay nagkaroon na po ng taping, no, at sinimulan na pong gawin yung kanila pong serye na Someone Someday na kasama po dito si Catherine Bernardo, si Miss ito pong isa pang actress, no, at si Miss Ma Salvador at si Mr. James Reid. So sinasabi po nila na bakit daw almost kalahati na ng taon pero hanggang ngayon ay hindi pa raw nilalabas ito pong proyekto ni Catherine Bernardo. Ano daw bang nangyari? So yun po yung tanong ng maraming mga netizen kasi nga naman inaabangan na po yan ng mga fans po ni Catherine. Syempre, ang tagal na rin po na parang hindi na natin napapanood si Catherine. Ang tangi lang natin nakikita ay yung mga endorsement niya at yung mga guesting niya, 'di ba? Pero yung malaking proyekto na masasabi wala pa rin hanggang ngayon. Kaya naman according po sa mga netizen, they parang ini-speculate po nila na ang blind item na ito ay tumutukoy doon po sa serye na ilalabas. Parang sinabi po dito na yung ABS-CBN daw mismo ang nag-screen kasi bago pala yun ilabas sa publiko, ini-screen muna yan ng mga boses. No, uupuan nila, panonoorin nila yung storyline, panonoorin nila lahat ng mga magaganap, and then pag okay po sa kanila at inaprubahan, doon pa lang po yan ilalabas sa publiko. Pero isa raw po sa mga dahilan kung bakit medyo na-delay dahil hindi raw nagustuhan ng management ang kanilang nakita. Syempre nga naman, A-lister po yung kanilang artista, 'di ba? At pinagkagastusan po nila ng malaki. According po doon sa source na parang kese hodang gumastos po sila ulit, kailangan daw may mga segment doon o may mga scene na kailangang i-reshoot dahil super Chaka daw. So dahil dito, syempre nagkaroon po ng pagkaantala. Naantala po yung kanilang naantala yung kanilang ginagawang parang kung kailan na ilalabas na kasi ready na nga, 'di ba? Parang na-edit na ganoon, tapos ipe-present na lang po yung buong serye, pero hindi po siya pumasa kasi nga daw Chaka. So yun po yung sinasabi nila, 'di ba? Pero kaya nga tuloy sabi po ng mga fans si Catherine, lalo-lalo na ng mga cut din, 'di ba? Syempre, ang laki po ng expectation ng tao kay Catherine dahil siya po ang tinaguriang box office queen ng kasama niya po si Alden Richards dun sa proyekto na yun. Sabi tuloy ng mga tao kung si Alden pa ang ipinartner sana, ginawan sila ng serye kasi syempre sabi po, 'di ba, parang strike while the iron is hot. Habang mainit na mainit pa ang cut din, bakit hindi nila binigyan ng panibagong proyekto? Bagkus ang ginawa ng ABS-CBN or ginawa po nila is pinasok nila itong si James Reid na namatay na yung career, 'di ba, dahil sa mga intriga. So parang ginagamit nila ngayon si Catherine bilang pambuhay doon po sa career nitong si Mr. James Reid, 'di ba? So kung si Alden Richards pasag siguro, baka natuloy pa yan, baka nga ngayon trending na trending ang cut din, 'di ba? So pero dahil nga ang dami ng intrigang nagsilabasan, parang nadismaya na rin yung mga Katden fans, 'di ba, dito kay Catherine at saka kay Alden. Sinasabi tuloy ng mga Katden fans parang pinaasa lang daw ni Catherine si Alden Richards at nasasaktan ang mga fans ng Katden at ni Alden dun sa pagpapaasang ginawa ni Catherine.
Well anyways, kung lumabas man yung mga balita noon, kasi legit verified at galing mismo dun po kay Mr. OG Diaz, diba sabi niya nililigawan na nga daw ni Alden tong si Catherine Bernardo, yun pala for promo lang, diba? So lahat po tayo ay na-prank at ngayon lumalabas na may ibang karelasyon si Catherine Bernardo na hindi pa naman po or wala pa pong direktang pag-amin mula kay Catherine Bernardo. So sana nga yung mga balitang ito ay hindi totoo, diba? Kasi parang sayang naman kasi pinagkagastosan na po nila yung serye. Kumbaga parang gumastos na po sila ng ilang thousand o baka gumastos na sila ng milyon dyan tapos biglang hindi pa pala ilalabas tapos magkakaroon pa ng reshoot. Number one, pagod po yan. Unang-una sa pinansyal. Pangalawa, yung production madadagdagan na naman yung babayaran nila kasi magsushoot na naman. Tapos, yung mga artista, imbis na nagpapahinga na sila, nagbabakasyon na sila, kailangan nilang ulitin, 'di ba? Kailangan nilang mag-reshoot ulit. So, yun yung mga bagay kung bakit na-delay. So, pero sa ngayon, wala pa naman direktang impormasyon na kung totoo man talaga yung balita na that news is verified na talagang yung tinutukoy na proyekto ay kay Catherine Bernardo at kay Mr. James Reid. Diba? Yun po yung dapat nating alamin. Pero sa ngayon, ang tangi lang pwedeng hint na inilalabas ang Abante Tonight na malaking artista nga daw yung involved. Sila lang naman po yung may tuturing na big artist. Kasi kung yung proyekto naman ni Miss Nadine tsaka ni Alden Richards, matagal pa po yun kasi kakashoot lang nila nun eh. Kakashoot lang nila sa Siargao, diba? Hindi pa naman po yun ilalabas agad-agad. Diba? Dahil kailangan pa dumaan yun sa editing. Tapos si Alden Richards nandun pa rin sa Siargao at gumagawa pa rin po ng serye. So sana nga hindi totoo, diba? Kasi parang ang laki ng panghihinayang na yan. Kung sakat din nyo ibinigay yung project na yan, baka ngayon umaariba na yan sa publiko. So kayo, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. Pansin mo na wala si Catherine sa mga larawang inilabas dahilan upang muli na namang magtanong ang mga netizen kung maayos pa rin ang relasyon ni Catherine sa kanyang pamilya. May mga libreng araw siya at libreng panahon, nilalaan din naman talaga niya yun sa kanya pong pamilya. Ni Miss Catherine Bernardo ay muling naging sentro ng usapan kaugnay ng ganap na ito. At bakit nga ba imbis na isang kasiyahan, ito po ay nauwi sa isang malaking intriga. Yun ang ating pag-uusapan. Maya-maya naman ang usapan sa social media ang pamilya ni Catherine Bernardo matapos mag-viral ang mga larawan at video mula sa kanilang bakasyon sa Palawan. Bagamat hindi mismo si Catherine ang tampok sa pinakahuling artikulo ng Abante Tonight, malaking interest pa rin ang ipinakita ng publiko dahil konektado ito sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ate na si Chrysler Bernardo. Sa ulat na inilathala noong June 9, 2026, binigyang pansin ng bakasyon ni Chrysler Bernardo sa Palawan kung saan binida nito ang kanyang magandang pangangatawan sa isang video na ibinahagi sa Instagram. Ayon sa artikulo, maraming netizen ang humanga sa kaseksihan at kumpiyansa ni Chrysler habang nagbabakasyon sa isa sa mga pinakamagandang destinasyon sa bansa. Nagpakita si Chrysler ng isang short slow motion video kung saan makikitang umahon siya mula sa tubig at dahan-dahang lumalakad papalapit sa camera. Suot niya ang isang pulang one-piece swimsuit na lalong nagpatingkad sa kanyang maayos na pangangatawan. Agad itong umani ng maraming papuri mula sa mga netizen na nagsabing kapansin-pansin pa rin ang kanyang kagandahan at alindog. Marami rin ang nagsabi na tila hindi ito nanganak dahil nananatili pa ring maganda at hubog ng kanyang katawan. Gayunpaman, higit pa nakaseksiya ni Chrysler ang naging sentro ng discussion. Marami sa mga tagahanga ni Catherine ang agad na nakapansin na wala ang aktres sa naturang bakasyon. Dahil dito, muling nabuhay ang mga usap-usapang may hindi pagkakaunawaan umano sa pagitan ni Catherine at ng ilang miyembro ng kanyang pamilya. Matatanda ang ilang araw bago lumabas ang balitang ito ay nagkaroon na rin ng artikulo hinggil sa family vacation ng mga Bernardo sa El Nido, Palawan. Sa naturang ulat, ibinahagi ni ina ni Catherine na si Mama Min ang ilang larawan ng kanilang bakasyon kasama ang mga kaibigan at kamag-anak. Kapansin-pansin umano na wala si Catherine sa mga larawang inilabas dahilan upang muli na namang magtanong ang mga netizen kung bakit siya hindi kasama sa mga nasabing biyahe. So dahil dito, hindi na iwasang bumalik ang mga spekulasyon tungkol sa di umano'y tampuhan sa pamilya. Bagamat walang konkretong ebidensya na opisyal na pahayag na nagpapatunay sa naturang chismis, may ilang netizen na patuloy na naghahanap ng senyales kung maayos pa rin ang relasyon ni Catherine sa kanyang pamilya. Ayon po sa mga komentong lumutang sa social media, mayroon pa ring mga tagahanga na naniniwalang walang problema sa pamilya Bernardo. Itinuturo nila na kamakailan lamang ay nakita sina Mama Min at Ate Chrysler at iba pang miyembro ng pamilya na sa ilang pampublikong event ni Catherine bilang
sumusuporta sa aktres. At para sa kanila, sapat na itong patunay na maayos ang samahan ng pamilya at walang katotohanan ang mga bali-balitang may alitan. Subalit, meron din mga netizen na patuloy na naghahanap ng kumpirmasyon para sa ilan na makapaniwala lamang sa isang walang isyong kapag nakita nilang muli si Catherine na nagbabakasyon kasama ang kanyang buong pamilya gaya ng dati. Kasi sa kabila ng mga usap-usapang ito, nananatili pa rin kasing tahimik si Catherine tungkol sa mga naturang issue. Wala siyang inilalabas sa pahayag upang sagutin ang mga haka-haka ng publiko. Sa katunayan, kilala ang aktres sa pagiging pribado pagdating sa kanyang mga personal na buhay at mas pinipili niya ang mag-focus sa kanyang trabaho, negosyo at iba pang mamahalagang proyekto kaysa sagutin ang mga wala namang mga chismis na lumalabas sa social media. Kasi bukod sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz, patuloy ding sinusubaybayan ng publiko ang mga negosyo at isa sa mga madalas na nababanggit ay ang kanyang koneksyon sa resort business sa El Nido, Palawan. Ito po yung isang lugar na matagal ng espesyal para sa aktres. Ang El Nido ay nagsilbi na ring venue ng ilan sa pinakamahalagang personal na pagdiriwang ni Catherine sa nakalipas na mga taon. Kaya naman hindi na bago para kay Catherine na magkaroon ng malalim na ugnayan sa Palawan. Sa loob ng maraming taon, ilang beses na siyang nakitang nagdiriwang ng mahalagang okasyon sa naturang probinsya. Noong mga nakaraang taon nga, dito rin niya pinagdiwang ang ilan sa kanyang mga kaarawan kasama ang kanyang pamilya, ang mga kaibigan at mga kasama sa industriya. Ang El Nido ay naging simbolo ng kanyang pagpapahinga mula sa abalang mundo ng showbiz. Samantalang nananatiling isa si Catherine Bernardo sa pinakamalaki pa ring bituin sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Sa kabila ng mga personal na usaping pinupukol sa kanya, hindi matatawaran ang kanyang impluwensya sa social media at sa industriya ng showbiz. Bawat galaw niya ay patuloy na sinusundan ng milyon-milyong tagahanga. Dahilan upang maging laman ng balita kahit ang mga simpleng kaganapan sa kanyang pamilya. So yung mga pinakahuling balita tungkol sa bakasyon ng kanyang ate, isang malinaw na halimbawa kung gaano kalaki yung interes ng publiko, no? Hindi lamang kay Catherine, kundi maging sa kanyang pamilya, maging ang kanilang mga simpleng bakasyon ay talagang pinag-uusapan. At the same time, syempre po, 'di ba, parang yung mga isyong ito hindi talaga mamatay-matay kasi nga si Miss Catherine Bernardo po is considered as one of the most prominent and most talk of the town na artista sa ating bansa. Kaya naman marami talagang mga vloggers, marami mga tabloids, marami mga writers ang ginagawa po siyang subject kasi alam po nila na very interested ang mga tao sa kanya. Marami mga tao na pilit na sinasabing si Catherine daw ay laos na, si Catherine daw ay wala na siyang appeal sa publiko, pero nananatiling Catherine Bernardo yan 'di ba? At nananatiling siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng maraming brands dito sa Pilipinas at hindi natin matatawaran yung mga project na binibigay sa kanya. And then kapag magtatanong po kayo sa mga artista, sino po ba ang bukang bibig nila na lagi nilang ino-honor yung pagiging magaling, yung pagiging sikat at pagiging very classy na artista. Ang lagi nilang sinasabi, no other than Miss Catherine Bernardo. Kahit nga sobrang dami na nga 'di ba, na mga intriga na pinupukol sa kanya, pero still nag-iisa pa rin ang Catherine, 'di ba? Sa katunayan na may mga tagahanga namang dumidepensa sa aktres. Ayon sa kanila, hindi nangangahulugang may problema sa pamilya kung hindi siya nakasama sa isang bakasyon. Bilang isa sa pinakaabalang artista sa bansa, posibleng mayroon lamang siyang trabaho, endorsement, commitments, shooting schedule o personal na lakad na naging dahilan ng kanyang hindi pagsama sa biyahe. May ilan ding nabanggit na nakita pa rin kamakailan lamang sina Mami Min at Ate Chrysler at iba pang miyembro ng pamilya na sumusuporta sa mga pampublikong aktibidades ni Catherine, 'di ba? So nakakatuwang isipin lang na ang Palawan mismo isa sa mga lugar na malapit sa puso ni Kat. Sa loob lang maraming taon, ilang beses na siyang nagdiwang doon ng mga special occasion, 'di ba? Pinapakita niya dito. At si Miss Catherine naman, kapag may mga libreng araw siya at libreng panahon, nilalaan din naman talaga niya 'yun sa kanya pong pamilya, 'di ba? Kaya sa mga bashers na gumagawa ng mga fake news patungkol kay Catherine, ay nako, mambash na lang kayo ng mambash, pero you will never let a good man down, 'di ba? Hindi niyo mapapabagsak ang isang mabuting tao. Kaya naman, let's leave it to Catherine. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!